he's talking about? Asante and not Claire. Damn it. What are you doing here, huh? You know, I don't have time to play with your sister. She's naughty and I can't handle that. Leave now. But she needs your help. I don't care. Just leave. Nasa hospital siya ngayon. I don't care about her. Just leave. Hindi mo ako kilala. She needs you. Dinugo siya. Hindi ka ba naawa sa anak nyo? Ate Asante is pregnant at kailangan niya ng karamay. Are you joking, ha? Nagtagis ang panga niya at matalim na tiningnan ang binatang nasa harapan niya. I just wanna let you know that I am not the father. Hindi ko binuntis ang ate mo, ha? I already have a fiancé and she's pregnant too. Hanapin mo ang totoong bumuntis sa kapatid mo. Go and live. Are you stupid? Why are you acting like that, ha? Nag-aalala ka sana sa ate ko, hindi nga ako ang ama. Sigaw niya. Umalis ka na. Umalis ka na bago pa mandilim ang paningin ko. Dugtong niya. Nanubig ang magkabila nitong mga mata kapag huway tumulo na ang mga butil ng luha nito. Sana hindi mo pagsisisihan ang sinabi mo. You're unfaithful person. Nakatiim nitong anas saka nagtatakbo palayo. Napapadyak na lamang si Juan Miguel sa sasakyan dahil sa inis. Bakit siya mag-aalala kay Asante? Mas maigi ngang mawala na ito para wala nang pumeste sa buhay nila. At hindi niya akuin ang anak nito dahil sigurado siya na hindi siya ang nakabuntis dito. Malandi si Asante kaya maaaring may ibang lalaking bumuntis dito. Si Claire lamang ang papanagutan niya sapagkat ito lang naman ang nabuntis niya. Sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig si Juan Miguel saka inayos ang sarili. Kinalma niya ang kanyang sarili bago siya naglakad papasok sa loob para sorpresahin si Claire sa dala niya. Magandang hapon po, sir. Juan Miguel, bati ng tatlong gwardya. Tumango lamang siya bilang tugon sa mga ito, saka nagpatuloy sa paglalakad. Nang makapasok sa loob, agad siyang umakyat sa kwarto nila. Sa ikalawang palapag ng makarating, binuksan niya ang pinto. Ngunit natigilan siya nang makita si Claire. Saktong inalis nito ang tuwalya sa katawan kaya nakita niya ang kahubaran nito. Oh, nandiyan ka na pala, Juan Miguel. Nakangiting saad ni Claire nang makita niya si Juan Miguel sa may pintuan. Nakatayo ito habang parang nakatulala na hindi niya mawari. Napatawa na lamang siya saka ibinalik ang tuwalya sa katawan saka naglakad patungo kay Juan Miguel. Napansin niya ang hawak nito, isang bugkos na rosas at chocolate. Para sa kanya ba ito? Hey, Juan Miguel, tulala ka. Pumitik siya sa harap ng mukha nito na nagpagising dito. Mi prometida, anito na parang hinahabol ng kung anong hayop. Bakit ka tulala, ha? Ako tulala? No way. Nailing nitong wika saka mahinang tumawa. For you, I bought it for you. At inabot nito ang bulaklak at tsokolate sa kanya. Kinuha yun ni Claire. Sa akin ba talaga ito? Agad na nangunot ang noo ni Juan Miguel. What do you mean? Of course, sa'yo lang yan. Walang rason para bigyan ko ng ganyan ang ibang babae. Don't you think that may prometida? Niyakap siya nito ng patagilid. Kung ano ang sinabi ko, gagawin ko. Hindi na ako magluloko. Claire, dahil ikaw lamang ang mahal ko, okay? Tutuparin ko yan, please. Stop thinking that I will cheat again. Hindi na yun mauulit. Itaga ko man sa bato. Napangiti siya ng malapad. Thank you, Juan Miguel. Mahina niyang sabi pero sapat na para marinig nito. Salamat dahil kahit ganito ako mag-isip, hindi ka nagagalit. Juan Miguel chuckled. Bakit naman ako magagalit? May prometida. Thinking that is fine for me. At naintindihan ko na may trust issue ka sa akin. Well, it's not bad. But don't worry. I will do my best. Hindi lang tayo masira. Mahal na mahal kita, Claire, at ayaw kong tuluyang masira ang pagsasama natin. Mahal din kita, Juan Miguel. Anya saka isinandal ang ulo sa matigas nitong dibdib. Thank you for the flower and chocolates. Hindi ito umimik, bagkus ay hinalikan lang nito ang tuktok ng ulo niya. Kalaunan ay humiwalay na siya rito para magbihis. Samantalang si Juan Miguel naman ay pumasok na sa banyo para maligo. Nang matapos si Claire sa pagbibihis, bumaba siya sa kusina para ilagay sa rep ang chocolate.
dahil medyo malambot yun at pagkatapos ay bumalik na rin siya sa kwarto nila ni Juan Miguel. Saktong pagpasok niya ay bumukas ang pinto sa banyo at iniluwa roon si Juan Miguel na ni Isay walang suot. Imbis na maglayo ng tingin, sumandal pa siya sa hamba ng pinto sa katinitigan ito. He's so sexy, moreno si Juan Miguel na nagpadagdag sa kagwapuhan nito. Yung pang-ibaba nito, kitang-kita niya ngunit hindi niya mapigilang mapalunok dahil buhay na buhay yun at inimuy handa ng lumaban sa gyera. Juan Miguel's body is almost perfect. Bakat na bakat sa tiyan nito ang mga pandesal nito at parang kay sarap hawakan. Ang pang-upo naman nito ay medyo may kalakihan na parang tinalo pa siya. Damn this man, why he is so perfect. Natutunaw na ako, may prometida. Parang bumalik si Claire sa realidad nang magsalita ito. Nasa harapan na pala niya ito habang may kakaibang hisi sa mga labi. Magbihis ka na nga, huwag kang ganyan. Paano kung may makakita sa iyong iba? It seems like you're protective, ha? Of course, don't worry. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Wala akong paki kung makita man ako ng ibang tao. I don't care about them. Mas pipiliin kita kaysa sa kanila, okay? At bigla nitong dinilaan ang palad niya at ibinaba patungo kung saan. Nawala sa sarili si Claire ng mga sandaling yun. Hindi niya nagawang suwayin ito sa hindi malamang dahilan hanggang sa matamaan na lamang niya ang nag-uumigting nitong kargada. Juan Miguel, you're so pervert. Ngumisi ito at inilapit ang bibig sa tenga niya. Yes, I am. Make me happy, may prometida. If you can satisfy me in 5 minutes, pupunta tayo kung saan mo gusto. Ano ka, bata? Umirap siya. Please, nangungusap ang mga mata nito. Fine, madali lang ha. Tumango ito na may ngisi sa mga labi. Inaya na siya nito sa kama. Halos 10 minuto ang nagtagal bago natapos si Claire sa pagpapaligaya kay Juan Miguel. Kaagad siyang tumayo at nagtatakbo sa banyo. Saka inuluwa sa lababo ang katas ng binata. Nang matapos ay nagmumug naman siya. Nasusuka siya na hindi niya mawari. Dati naman normal lang sa kanya ang katas nito, but now hindi na. Sunod-sunod na napailing si Claire sa katiningnan ang sariling refleksyon sa salamin. Ngumiti siya, inayos ang buhok. Marahil ay sapat na ito para lalong mahulog sa kanya si Juan Miguel. Bahagyang natawa si Claire. Matagal na niyang alam na nahulog na si Juan Miguel sa kanya. Hindi niya yun ipagkakaila dahil naramdaman na niya ito noon. Maganda naman siya kaya hindi niya na siya nakakagulat o nagulat na may nagkakagusto sa kanya. Kaso, ang iba nakuha siyang ipagpalit. Katulad ni Charles, medyo dugyutin pa siya nung panahon sila pa, pero nakuha pa rin siyang ipagpalit nito. She realized she shouldn't think this kind of things. It's just nonsense. Muli siyang napailing. Inayos ang sarili at lumabas na ng banyo. Nakita niya si Juan Miguel, nakabihis na at nakaupo ito sa kama habang may hawak na baso at may laman iyong ram. Nga pala, kumusta ang pagpunta mo sa isla? Tanong niya habang naglalakad patungo rito. Humarap ito sa kanya. Ayos naman, may prometida. Finally, mabubuksan na rin ang Paradise Island after so many weeks. Sagot nito, hindi siya umimik bagkus ay naglakad muna siya palapit dito. Nang makarating, marahan siyang umupo sa tabi nito. That's good news. Nga pala, pwede bang magtanong, Juan Miguel? Napayuko siya kahit hindi pa niya sinasabing ang tanong niya. Spill it out, may prometida. Anis Juan Miguel at sinundan nito ang pagsimsim ng alak sa basong hawak. Nagpakawala siya ng hangin sa bibig saka nag-angat dito ng mukha. Alam mo naman siguro kaya nasarado ang isla, di ba? Did you still remember what happened before? Ibinaba ni Juan Miguel ang hawak na baso saka lumapit ng gusto sa kanya hanggang sa tuluyan ng magkalapit ang mga katawan nila. Kinuha nito ang kamay niya at marahang minasahe. Past is past, may prometida. Huwag mo nang alalahanin ang nakaraan, okay? Ibaon mo na lang sa limot yun. Ayaw ko mag-isip ka ng kung ano-ano dahil nababahala ko sa'yo. Just think positive, okay? Your father, how about him? He killed people. Nadamay pa nga si Dad and thanks God he was safe. Gusto mong makulong si Daddy? Tanong nito. Umiling siya. Hindi naman ganyan, Juan Miguel. Hindi ko yan inisip, pero sana isipin mo rin yun na pumatay siya ng may aaminin ako. Putol nito. Ano yun? Bumuntong hininga si Juan Miguel saka umayos na upo sa kama.
Alam na ng mga pulis na si Daddy ang may gawa nun. Hindi na hinuli si Daddy dahil nagbayad na siya. Isa pa, yung mga napatay niya, mga kriminal din yun. Huwag mo nang isipin yung Claire. Baka makasama pa sa iyo at sa baby natin. Hindi nakaimik si Claire. What his father did was not right. Pero sino ba siya para magsalita pa tungkol sa ama nito? Mas piliin na lang niyang maging tahimik. And maybe Juan Miguel right, baka makasama pa sa kanilang mag-ina kapag iniisip pa niya yun lalo. Sorry, mahiyahiya niyang wika. Dumukwang ito sa noon niya at hinalikan yun. Psst, you don't need to apologize me, may prometida. Ayos lang sa akin. She smiled and hugged him. Makalipas ang ilang segundo, niyakap naman siya nito pabalik. Bumaba si Juan Miguel sa unang palapag ng bahay niya. Dala ang tray na may lamang baso at ram. Gusto niya pa sanang mag-inom pero pinigilan siya ni Claire. Nakakadalawang baso pa lang siya kaya bitin na bitin siya. Pero mahal niya si Claire kaya niya sinunod ito. Ayaw niya ring malasing. Sa totoo nga, gusto lang niyang alisin ang sakit ng ulo niya. Wala siyang balak magpakalasing dahil nga magbabago na siya. Isa ang alak na aalisin niya sa buhay niya kahit kasama na niya noon pa. Claire told him before she didn't want a man who always drank alcohol. Kaya sinunod niya ito ngayon. He would not touch a shot glass and drink alcohol anymore. Na makarating sa kusina, inilagay na niya sa counter ang tray at naglakad din palabas. Ngunit saktong paglabas niya ay ang pagpasok naman ng isang gwardya. Sir Juan Miguel, nandito na naman yung bata kanina. What the fuck? Singhal niya sa kadinako ang pinto at lumabas doon. Tumingin siya sa gate. Nakita niya muli ang binata kanina. Maputla ang mukha nito at mahalata mong umiyak. Napailing siya at nilapitan ito. Makulit ka rin, no? I told you to not go back here anymore. Wala akong paki sa kapatid mo. Walang kami. Please help my sister. Just visit her. That would be okay. Nasa critical na kalagayan ng anak niyo. Ayaw niyang alagahan ang sarili niya. She doesn't want to eat. She's not fucking kid anymore. She could eat by herself. May kamay siya, may bibig siya, at may utak siya. How many times do I have to tell you that me and your sister are not in a relationship, ha? Hindi ka ba talaga nag-aalala kay Ate Asanti? She was hit by a car. Natigilan si Juan Miguel. Animoy nahabag siya na hindi niya mawari. She was hit by a car. That's why Asanti was in critical condition. Shit, hindi niya alam ang gagawin niya. Galit siya kay Asanti. She used him. She lied. Nabuntis niya raw ito na hindi naman niya pinapaniwalaan. Nasaan siya ngayon? Malumanay niyang tanong. Hindi niya ito napupuntahan dahil naawa siya rito. Pupuntahan niya ito para kausapin na tumigil na ito sa kahibangan sa kanya. Nasa General Hospital. Fine, pupunta ako mamayang 10:00. Hintayin mo ako sa entrance na hospital. Go, leave now and stop pestering me. Sandali siya nitong tiningnan bago nagtatakbo palayo. Buntong hininga siya saka bumalik na sa loob. Ngunit pagharap niya ay bumungad sa kanya si Claire sa may balkonahe. Nakasilip ito habang nakangiti. Nginitian niya ito at naglakad para puntahan ito. Sino yung kausap mo? Tanong ni Claire nang makarating siya sa balkonahe. Tinabihan ni Juan Miguel si Claire sa kaniyakap ito sa tagiliran. Don't mind him. Nangungulit na bigyan ko siya ng pera. I already gave him earlier. You know, ayaw ko sa lahat yung makulit. What? It's unbelievable. Maayos ang suot ng bata. Diba may hawak pang cellphone? Napailing si Juan Miguel. Ano bang paliwanag ang kailangan niya sabihin? Maniwala lang ang mahal niya. He doesn't want to lie but he needs to do it. Hindi niya maaring sabihin na kapatid ito ni Asanti dahil baka magselos ito o baka umalis na naman na hindi niya hayaang mangyayari. Wala siyang planong sabihin kay Claire na pupuntahan niya si Asanti. As what he said, hindi niya pupuntahan ng babae dahil nag-alala siya. Pupuntahan niya ito para sabihin na tumigil na sa kahibangan sa kanya. Ano bang mayroon ang babaeng yun? Bakit hindi ito tumigil? At anong dapat gawin niya para tumigil lang ito? Claire, inabot niya ang kamay ng fiancé na kung saan nakasuot ang singsing na ibinigay niya rito. Don't mind that child. Kilala ko siya, okay? He's my friend's son and inaanak ko siya. You know, Christmas is near. Alam kong naintindihan mo, Claire. Huwag na nating pag-usapan yun. Sunod-sunod itong tumango. Well, may point ka.
Hindi na niya nagawang umimik pa, imbis na hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito sabay sapo ng tiyan nito. Mahal na mahal kita, Claire. I can't lose you. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka sa akin. You're my life, you're my queen, you're my everything. I won't eat my own promises. I swear, gagawin ko lahat ang ipinangako ko. I will make you happy every day with my arms. Humiwalay si Claire sa kanya sa humarap. Ngumiti ito at sinapo ang kanyang pisngi sa kamarahang hinimas. I love you too, Juan Miguel. Noong time na nagkahiwalay tayo, sigu-sigundong malungkot ang buhay ko. I even promised myself na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. But look at us now. Bagya itong tumawa. Maayos na tayo. We're happy again. Magkasama na ulit tayo. Alam mo, bumalik yung kasiyahan ko. Dugtong pa nito. That's why I'm so thankful because you give me a second chance. Wala yun, Juan Miguel. I give you a second chance because I think you deserve it. You're a good man, but sometimes you're bad. But it's fine. We human have that side at hindi na yun mawawala sa atin. Isa pa, I accepted you again because I think you deserve to be a father. Malapad na napangiti si Juan Miguel. Really ha? Actually, hindi na nga ako makapaghintay ng mga anak ka. Hindi na ako makapaghintay makita ang mga anak natin. Mga agad. Hindi pa nga natin alam kung ilan ang lalabas sa akin eh. Natatawa nitong sabi. Did you still remember the time I talked to you? Hinila kita papasok sa banyo ng coffee shop and I told you about my dream. Na naginip ako na kambal ang anak natin. Well, I want a twin. Kung pwede nga ay babae at lalaki. You want a twin? Kaya ba nating alagaan ang kambal? It seems hard. No, Claire, no. Walang mahirap kung mahal naman natin ang aalagaan natin, di ba? You're right, but it's impossible na magkaroon tayo ng kambal. Why? Nakakunot noon niyang tanong kay Claire. Walang kambal sa side namin, sa inyo ba? Sa pagkakaalam ko, may kambal akong pinsan sa side ng daddy ko. Hindi ko sila kilala. Nasa Spain sila ngayon. Pinsan mo pero hindi mo kilala? Natatawang tanong nito. Posible naman yun, di ba? At wala akong balak na kilalanin sila dahil masasama ang ugali nila. Basta side ng daddy ko, hindi ko gusto ang ugali nila. Ang sama mo. Inampas nito ang dibdib niya. I'm just saying the truth, may prometida.